Nagsisimula sa pinakakilalang high school sa buong Korea. Hindi lamang lahat ng mga estudyante ay niluluwalhati ang karahasan, kundi pati ang mga ranggo sa akademya ay maaaring mapagpasyahan sa pamamagitan ng mga away. Gayunpaman, sa kabila ng malupit na kapaligirang ito, nais pa rin ni Gamin na makapasok sa isang nangungunang universidad. Alam niya mula pa noong bata pa siya na ang kaalaman ay maaaring magbago ng kanyang kapalaran. Sumali siya sa iba't ibang mga klase ng pagtuturo. Matapos magsumikap, sa wakas ay nakuha niya ang ikatlong pwesto mula sa ibaba. Ngunit hindi ito nakapanghina ng loob sa kanya. Pagkatapos pumasok sa middle school, kumuha pa siya ng isang pribadong tutor. Gayunpaman, nanatiling pareho ang kanyang mga marka, pangatlo pa rin mula sa ibaba. Sinisi niya ang kanyang sarili sa hindi sapat na pagsisikap, kaya nag-aral siya kahit saan, sa bus, kahit sa palikuran. Sa wakas, umakyat siya sa pangalawa mula sa ibaba, paulit-ulit na bumagsak at muli, nagsimula siyang mawalan ng motibasyon. Isang araw, narinig niya ang mga kaklase na nag-uusap tungkol sa pag-aaral sa technical high school at pagpasok sa kolehiyo sa pamamagitan ng special admission. Bigla, nabawi niya ang kanyang pagnanais na mag-aral. Sabik siyang pumasok sa technical na high school ngunit natuklasan niyang hindi ito ayon sa inaasahan niya. Naisip niya na kung manatili lamang siyang nakayuko at nag-aaral, magiging maayos ang lahat. Ngunit ang kanyang mga marka ay nanatiling pangalawa mula sa pinakamababa. Nahulaan niya na ang mga matatalinong estudyante ay nag-aaral ng mabuti sa bahay. Kaya nagpasya siyang subukan ang huling solusyon. Gumawa ng isang study group. Nabanggit ng kaibigan ng kanyang ina na ang kanyang anak ay umangat ng 10 pwesto matapos sumali sa isang study group. Kaya nag-apply siya para sumali sa maraming grupo, ngunit palaging tinatanggihan dahil sa pagiging masyadong nahuhuli. May ilang mga batang lalaki pang ang nanunuya na mas mabuting ipanganak siyang muli kaysa sa isang study group. Mula sa sandaling iyon, sumpa siyang gagawa ng sarili niyang study group. Hinanap niya ang pinakamatalinong estudyante sa mga tamad at natagpuan si Sehyun. Nang imbitahan niya itong mag-aral, isang lalaking nasa ika-173 pwesto ang humamon kay Sehyun. Ayaw ni Sehyun na lumaban, ngunit binalaan siya ng isang lalaki sa malapit na kung hindi siya lalaban ng maayos, ire-report niya ito sa Departamento ng Disiplina. Ang Departamento ng Disiplina ay isang opisyal na gang sa paaralan na nilalayong supulan ang mga ordinaryong manggulo gamit ang karahasan. Walang ibang magawa si Sehyun kundi ang lumaban. Sa kasamaang palad, hindi sapat ang lakas at natalo sa laban. Nang araw na iyon, dumating ang isang bagong guro, si Miss Lee. Napagtanto ni Gamin na siya ang kanyang pribadong tutor mula sa middle school. Palagi niyang kinikilala ang kanyang mga pagsisikap at naniniwala siyang matatalo niya ang kanyang kasama balang araw. Nang simulan niyang tawagin ang papel, nagpakita ang klase ng labis na kawalang galang, at isang batang lalaki pa nga ang umutot. Ang pinuno ng bully sa klase, si Han-woo, ay nagising sa galit. Binato niya ng kape ang pisara at pinarusahan ang batang iyon. Pagkatapos ng klase, nakita ni Gamin si Miss Lee na nag-alala tungkol sa nakaraan. Mabait niyang tinanong ang tungkol sa kanyang kasalukuyang pag-aaral. Tuwang-tuwa siyang ikinwento ang plano niyang bumuo ng study group at sinabing mayroon na siyang naisip na tao. Para mahikayat si Sehyun na sumali, sinundan siya ni Gamin at patuloy na kinakausap ang sarili. Kalaunan, hindi na nakatiis si Sehyun at pumayag na turuan siya. Paulit-ulit niyang ipinaliwanag ang mga bagay-bagay, pero hindi pa rin naintindihan ni Gamin. Kahit na detalyado ang pagkuha niya ng mga tala, lahat ng ito ay walang silbi. Talagang wala siyang talento sa pag-aaral. Tumanggi si Sehyun na sumali sa kanyang study group at sinabi sa walang muwang na si Gamin na hindi kailanman papayagan ito ni Han-woo. Ang ama ni Han-woo ay isang kilalang leader ng gang na kilala sa kanyang kalupitan. Si Han-woo ang numero 1 sa paaralan, hindi dahil sa mga marka, kundi dahil sa kanyang lakas sa pakikipaglaban. Gumawa rin siya ng isang ranking software para mahumaling ang mga estudyante sa power ranking. Walang pakialam si Gamin at ipinakita ang kanyang second place report card, hinikayat siyang mag-aral para sa kolehiyo ng magkasama. Galit na pinunit ito ni Sehyun at binalaan si Gamin na tumigil na sa pang-iistorbo sa kanya. Sa banyo, inakala niyang sinusundan pa rin siya ni Gamin, kaya't malakas siyang nagmura. Laking gulat niya, si Hyunwoo pala. Mabilis siyang humingi ng tawad sa pagkakamalan niya. Hindi ito pinakawalan ni Hyunwoo. At humingi ng 200,000 won bilang kabayaran. Sa gitna ng kaguluhan, iniligtas niya si Sehyun ngunit hindi siya pinasalamatan nito at sinisi ito sa panghihimasok. Sinabi niya na kung tatakas siya, pahihirapan siya magpakailanman. Sinubukan niyang umalis ngunit muling nakasalubong si Hyunwoo. Kahit na binugbog siyang muli, hindi niya ibinunyag na iniligtas siya ni Gamin. Sa isang kritikal na sandali, lumitaw si Gamin, binali ang patpat, at nawalan ng malay si Hyunwoo sa pagkakahiga. Palaging naniniwala si Gamin na ang mabuting kalusugan ay humahantong sa magagandang marka. Simula ikatlong baitang, nag-eehersisyo siya araw-araw. Gusto nang tiyuhin niya, na namamahala ng isang paaralan ng martial arts, na siya ang maging kahalili, ngunit gusto lang ni Gamin na mag-aral. Matapos mailigtas, umuwi si Sehyun ng pagod. Sinabihan siya ng kanyang alkoholikong ama ang pagpapakasal, pagkatapos ng kanyang pagtatapos at sinabing pag-aaksaya lamang ng pera ang kolehiyo. Kailangang magkaroon ng kasanayan ng isang tao para tretuhin ng maayos. Malungkot na umalis si Sehyun sa bahay. Siya ay palaging isa sa mga nangungunang estudyante.
Ngunit ayon sa utos ng kanyang ama, iniwan niya ang nangungunang high school at nag-aral sa teknikal na paaralan. Walang sino man maliban kay Gamin ang nakaintindi o sumuporta sa kanyang pangarap na makapagkolehiyo. Kaya kinuha niya ang kanyang lumang kwaderno at inilagay ang mga ito sa mesa ni Gamin. Habang malapit nang magpasalamat si Gamin, isang bangko ang tumama sa kanya. Lumabas na nalaman ni Hyunwoo na siya pala ang nakasuot ng maskara. Kinuha niya ang kwaderno at sinunog ito. Sa pagnanais ni Gamin na mailigtas ito, naiwasan niya ang mga atake ni Hyenwoo. Gayunpaman, napatumba niya si Hyenwoo. Nasira ang kwaderno. Galit na galit siya at nagpas siyang labanan si Hyenwoo. Pagkatapos ng ilang rounds, bumagsak si Hyenwoo, walang magawa. Galit at desperado siya, at itinapon ang nasusunog na backpack. Mahinahong sinipan ni Gamin ang backpack pabalik sa kanyang mga braso. Natalo ng ika-220 ang nangungunang 10 manlalaban. Nagulat ang buong paaralan, ngunit ang tanging nais niya ay magising si Hyenwoo at humingi ng tawad kay Sehyun. Nang makita ang kanyang nasunog na kamay, galit na itinapon ni Sehyun ang kwaderno sa basurahan at pumayag na sumali sa study group. Nang sandaling iyon, sumugod si Miss Lee at inilabas ang nasusunog na backpack, ngunit huli na ang lahat. Ang inspector, na dumating upang siyasatin ang paaralan, ay nasaksihan ng away. Agad na kinilala ng vice-principal si Gamin bilang ang bully at nagpasya na patalsikan siya. Matapang na sinabi ni Miss Lee na ang paaralan ang may kasalanan. Walang pagpipilian si Gamin dahil siya ang unang binyo, bully at sinalakay. Sinabi niya na sa high school na ito, ang mga bata ay kailangang gumamit ng karahasan upang protektahan ang kanilang sarili. Kinilala siya ng inspector bilang ang nangungunang iskolar sa pagsusulit sa sertipikasyon ng guro noong nakaraang taon, ngunit hindi siya nagparehistro at nakansela ang sertipikasyon. Tinanong niya kung paano niya planong ayusin ang problema ng paaralan. Sa takot, naalala ni Miss Lee ang ideya ni Gamin tungkol sa mga study group at nagpas siyang ituloy ito. Tila interesado ang inspector, at ubiling pumayag ang punong guro, ngunit nagdagdag ng isang kondisyon. Kailangang makausap ng study group ang 5 miyembro sa loob ng 2 linggo upang makilala bilang isang opisyal na club. Para maisakatuparan nito, nag-post sina Gamin at Sehyun ng mga recruitment notice, ngunit walang pumirma. Samantala, kumalat ang mga chismis na si Gamin ay isang halimaw na humihinga ng apoy. Isang lalaking nasa ikatlong pwesto sa combat power ang hindi naniwala dito at binaliwala ang mga babala ng iba para hamanin siya. Akala ni Gamin ay sasali siya sa study group at tinanggap siya, pagkatapos ay lumingon upang kunin ang application form. Umatake ang lalaki, ngunit nagtuon lamang siya sa paghahanap ng form, na iwasan ang bawat suntok ng walang kahirap-hirap. Nang makitang nasira ang form, kumuha siya ng bago. Natamba ang lalaki ng pinto ng locker. Nalito si Gamin at hindi alam kung ano ang nangyari. Habang si Sehyun ay nabigla, ang mga estudyanteng nanonood sa labas ngayon ay nakita siyang isang guro na madaling matalo kahit sino. Ang mga chismis ay lalong kumalat pa. Hindi namamalayang lumikha si Gamin ng isa pang alamat. Siya ay naging isang nakakatakot na figure para sa mga estudyanteng mas mababa ang ranggo. Walang nang-ahas na makipag-eye contact sa kanya. Gayunpaman, gusto niyang makahanap ng mga estudyanteng mahilig mag-aral sa pamamagitan ng eye contact. Nakalulungkot, walang tila interesado sa pag-aaral. Habang nagrereklamo kay Sehyun, nakita niya ang isang kakaibang batang lalaki na naglalakad papalapit sa kanya. Ipinaliwanag niya na ang batang lalaki ay ang kanyang kaibigan sa middle school. Si Jian Yib na kalaunan ay nag-aral sa US. Sumugod si Gamin sa kanya at same time na inanyayahan siyang sumali sa study group. Kinutya siya ni Jian Yib, sinasabing wala siyang pakialam sa mga lalaking nakapaligid sa kanya na nasasaktan para lang bumuo ng isang study group. Nang maubos ang oras, iminungkahi ni Sehyun na dapat siyang maglaro ng sports sa halip na mag-aral. Alam ni Gamin na mayroon siyang talento sa atletika, pero mahilig lang siya sa pag-aaral. Hinikayat sila ni Miss Lee sa pamamagitan ng pagbili ng maraming gamit sa pag-aaral at pag-treat ng mga ito ng pagkain. Pag-uwi niya, nakita niyang sira ang pinto niya. Si Hyunwoo ay nasa loob ng bahay at puno ng mga sugat. Kanina ay pinarusahan siya ni Hanwoo dahil sa pagtatalo kay Gamin. Inutusan siyang paalisin si Miss Lee sa trabaho dahil kung hindi ay mamamatay ito. Sa isang kritikal na sandali, biglang namatay ang mga ilaw. Isang lalaki ang sumugod. Tinamba ang lahat, at tinulungan siyang makatakas. Sa elevator, hinubad ng lalaki ang kanyang sombrero. Si Jian Yib iyon. Nagkita na sila sa campus dati. Hinailan niya ito papunta sa parking lot. Sinubukan niyang tawagan ang pulis gamit ang kanyang telepono, ngunit kinuha ito ng isang manyakis. Sinubukan niyang pigilan ang away, ngunit naglakas loob pa silang atakihin ang isang guro. Nanlaban si Jian Yib sa ilan ngunit kalaunan ay natalo siya ng grupo. Nakilala siya ni Hyenwoo bilang ang batang sangkot sa isang kaso ng random na pagpatay sa middle school at inutusan ang kanyang mga tauhan na bugbugin siya. Pagkatapos ay nilayo niyang atakihin si Miss Lee ngunit biglang lumitaw si Gamin. Hinubad niya ang kanyang salamin at nilabanan ang mga ito ng mag-isa. Dinampot niya ang kanilang mga patpat at kadena, ginawang mga nunchuck, at pinabagsak silang lahat sa lupa. Gusto sanang magtanong ni Jian Yib tungkol sa kaso ng pagpatay na tila may kaugnayan sa pagkamatay ng kanyang ina. Upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon, pinigilan siya ni Gamin, binigyan si Hyunwoo ng pagkakataong makatakas.
Sinubukan niyang habulin, ngunit ang sakit sa kanyang tiyan ang pumihil sa kanya. Bago umalis, pinayuhan niya si Miss Lee na huwag maniwala na ang mga masasamang tao ay parurusahan ng makatarungan. Binalaan din niya si Gamin na huwag bumuo ng isang study group. Pagkatapos, ibinalik ni Miss Lee ang alamat ni Bruce Lee kay Gamin. Pumunta siya dahil iniwan niya ang libro sa kanya. Nag-alangan siyang tumawag ng pulis nang may tumunog ng doorbell. Isa iyon sa mga tulisan. Lumuhad siya, nagmamakaawa sa kanya na huwag siyang pabayaan, sinasabing inutusan sila ni Han Wol at papatayin kung susuway sila. Naawa siya sa kanya at pumayag na palayain siya kung sasagutin niya ng tapat ang kanyang mga tanong. Kinabukasan, may nagpadala ng mensahe na nagsasabing gusto nilang sumali sa study group. Tuwang-tuwa si Gamin na tumakbo papunta sa silid-aralan ng kabilang panig, ngunit mabilis na umatras. Puro babae ang nasa loob, at wala siyang ideya kung sino si Jiwoo. Isang babaeng kulot ang buhok ang tumawag sa pangalan ni Jiwoo. Nang makita siya ni Sehyun, hinimok niya si Gamin na umalis dahil ito ang kakambal ni Hyenwoo. Biglang nagkagulo sa silid-aralan. Binubuli ng mga babae sina Jiwoo at ang kaibigan niyang si Hiwon. Kinutya niya ang kanilang schedule sa pag-aaral, tinapakan ito, at dinuraan pa ng chewing gum. Sa sandaling iyon, binato ni Gamin ang chewing gum sa mukha niya. Malapit nang mag-away, lumabas ang guro at pinatigil sila. Ngunit ang pakikialam sa disciplinary department ay magdudulot ng walang katapusang gulo sa study group. Biglang dumating si Hiwon dito at inamin na isinumite niya ang aplikasyon sa pangalan ni Jiwoo, umaasang mapoprotektahan nila si Jiwoo mula sa pambubuli. Isa siyang transfer student na hindi sinasadyang nasaktan ang babaeng kulot ang buhok at naging target niya. Ipinagtanggol siya ni Jiwoo na nagdulot ng pagkagalit sa kanya ng babae. Bukod pa rito, nawala sa kapatid niya ang isang mahalagang bagay habang nagtatrabaho ng part-time. Pumayag si Gyujin na pahiramin siya ng pera, ngunit inutusan niyang nakawin ito mula sa isang convenience store at ni-record ang buong pangyayari. Simula noon, binyantaan niya si Jiwoo gamit ang video at naging kasintahan niya. Malapit nang lumipat ng paaralan si Hiwon, kaya nagmakaawa siya sa dalawa na tulungan siyang burahin ang video na iyon. Nag-alala si Sehyun dahil ang video ay nasa disciplinary office. Nang marinig ito, hindi pa rin natakot si Gamin. Nagtago siya sa locker ng opisina at narinig na si Gyujin ang nagnakaw kay Hyenwoo ng gabing iyon. Ipinahiram niya ang ninakaw na pera pabalik kay Hyenwoo at ni-record ang buong pangyayari para kontrolin siya. Ang utak sa likod nito ay si Hanwoo. Samantala, tinawag siya ni Miss Lee sa opisina at inalam ang kanyang nagawa. Hindi niya ito itinanggi at sinabi na ito ang pinakakawili-wiling guro na nakilala niya. Sa kabilang banda, nagpa siya si Gamin na kumilos. Nang makita ang USB na nakasaksak sa isang computer, hinayaan niyang hawakan ni Gyujin ang kanyang mga binti, pagkatapos ay dahan-daang lumapit sa computer at kinuha ang USB. Tumayo siya. Tinamba si Gyujin ng maayos, ngunit nakasalubong ang tatlo pang lalaki. Dahil natalo sa bilang, naipit siya ngunit nakahawak pa rin ng mahigpit sa USB. Nagpa siya ang masamang Gyujin na i-upload ang video online upang sirain ang buhay ni Hyunwoo. Ang dalawang nasa labas ay nagplano kung paano ililigtas si Gamin, si Jiwoo na dumadaan ay narinig ang kanilang plano at nagpas siyang sumama sa kanila. Bigla, sinipan ni Gyujin ang pinto, tumakbo palabas dala ang computer, ngunit siya ay nadapa. Ang computer ay dumulas patungo sa paanan ni Sehyun. Hinaranggan ni Gamin ang mga humahabol habang si Sehyun ay tumakbo papunta sa rooftop dala ang computer. Pinilit siya ni Gyujin na ibigay ang computer. Nang makitang walang tao sa ibaba, ibinagsak ito ni Sehyun. Akmang aatakihin na sana siya ni Gyujin, ngunit dumating si Jiwoo at madali siyang natalo. Pagkatapos, dinala ng isang guro si Gamin at nahulog ang USB sa lupa. Napansin ito ni Hiwon at gusto itong pulutin, ngunit inagaw ito ng babaeng may kulot na buhok at sinabing ibabalik ito kay Gyujin. Sa unang pagkakataon, sumpa at sumugod ang tahimik na si Hiwon sa babae, at binawi ang USB. Pinuri ni Jiwoo ang kanyang katapangan at tinulungan siyang makatayo. Sa sandaling iyon, lumitaw si Hyunwoo. Sinabi sa kanya ni Hanwoo ang totoo kanina at binigyan siya ng kutsilyo, tinutokso siyang patayin si Gyujin. Sa isang krisis, hinaranggan ni Miss Lee ang kutsilyo gamit ang kanyang katawan. Sinaliksik niya ang background ni Hyunwoo at alam niyang nakatira ito kasama niya upang patayin si Gyujin. Para masuportahan ang kanyang pag-aaral, nagtrabaho ang lalaki habang nag-aaral. Inalo siya ni Miss Lee, sinabing tutulungan siya nito. Mabilis siyang dinala ni Gamin sa ospital. Mabuti na lang at hindi malala ang kanyang pinsala. Humingi ng tawad si Jiwoo sa kanya para sa kanyang kapatid. Ginamit ni Miss Lee ang pagkakataong ito para yayain siyang sumali sa study group. Nagpa siya rin si Hiwon na huwag lumipat at gusto niyang sumama sa grupo. Dahil naramdaman ang init, pumayag si Jiwoo na sumali. Samantala, ipinadala si Hyunwoo sa isang juvenile center. Inaresto ng pulisya si Hanwoo, ngunit mabilis siyang pinalaya. Kinabukasan, may sumigaw sa ibaba para sa isang one-on-one kay Gamin. Ang balita na natalo ang disciplinary department ay nagdulot ng kaguluhan. Mabilis na kumalat ang mga chismis na gusto ni Gamin na pamunuan ang buong paaralan. Ang una sa kanya ay si Kang, ang numero 1 sa ika-11 baitang. Ayaw siyang pansinin ni Gamin, ngunit nang makita niyang pinagkakaguluhan ang aplikasyon ni Lee Jun na sumali sa study group, tumalon siya at sinuntok si Kang.
Mahilig makipaglaban si Lee Jun simula pa noong bata, ngunit palaging natatalo. Naisip niya na masyadong mahina ang kanyang katawan, kaya sinimulan niya na sanayin ang kapasidad ng kanyang baga, nagsusuot ng maiikling manggas tuwing taglamig, ngunit natatalo pa rin siya. Naisip niya na hindi siya sapat na nagsisikap kaya mas nag-ehersisyo pa siya. Kahit sa klase o sa bus, palaging pareho ang mga resulta. Isang araw, narinig niya na para lumakas, dapat siyang pumasok sa teknikal na high school. Umasa siya at nag-enroll sa paaralang ito. Doon niya natuto ng maraming kasanayan sa pakikipaglaban, tumaas mula ika-173 patungong ika-17 sa leaderboard. Simula noon, kahit gaano pa niya kasikapan, hindi na tumaas ang kanyang ranggo. Matapos mapanood ang tunggalian ni Gamin kay Hyen Woo, gusto niyang sumali sa study group. Tumanggi si Gamin dahil gusto lang niyang mapabuti ang kanyang fight ranking. Pagkatapos ay sinabi ni Lee Jun na magtutuon siya sa pag-aaral. Upang subukan ang kanyang determinasyon, binigyan siya ni Gamin ng isang pagsusulit na dapat tapusin bago sila bumalik. Habang seryoso siya sa pagsusulit, biglang pumasok ang isang lalaking may tato. Binuklat niya ang libro at napagkamalan si Lee Jun na si Gamin, at sinabihan itong sumunod sa kanya para sa isa pang pagsusulit. Pumunta sila sa isang liblib na bodega. Sinabi ng lalaki na isa siyang scouter para sa pamilyang YB, naghahanap ng mga backup fighter. Tanging ang nangungunang 3 mula sa bawat paaralan ang maaaring sumali sa pagsusulit. Kung matatalo ni Lee Jun ang 3 lalaki at makukuha ang susi ng kotse na nasa hood, magiging backup fighter siya at magiging may-ari ng kotse. Samantala, inakala ng lahat na tumakas si Lee Jun. Ngunit matapos makita ang test paper, napagtanto ni Gamin na may mali. Nang dumating si Jian Yib nalaman nilang kinuha ng gang si Lee Jun. Hindi nagtagal ay napagtanto ng scouter na hindi siya si Gamin at nagpasya siyang parusahan ito. Sa sandaling iyon, lumitaw si Gamin kasama ang kanyang mga kaibigan. Itinaas niya ang test paper, ipinapahayag na nakapasa si Lee Jun. Nang makita ang kawawang si Lee Jun, handa na ang lahat na lumaban. Unang umatake si Jiwoo, kasunod si Jian Yib. Binuhol ni Gamin ang papel at ginamit ang kaalaman upang talunin ang isang lalaking may hawak na kutsilyo. Pagkatapos ay sinugod niya ang scouter ngunit natalo. Kahit na nagtulungan silang 3, natalo pa rin sila ng husto. Nahirapan si Gamin na bumangon. Nagpasya siyang ipakita ang mapanganib na pamamaraan na ipinagbawal sa kanya ng kanyang tiyuhin. Gumamit siya ng one-sided attack technique hanggang sa mabasag ang pader. Biglang umandar ang isang sasakyan. Agad na tumayo si Lee Jun at itinulak siya. Mabilis na tumugon si Gamin, iniwasan ang panganib. Bumaba ang isang naka-hotguard sa sasakyan at inanyayahan siyang sumama sa pamilyang YB. Matatag siyang tumigil, sinasabing gusto lang niyang mag-aral at magkolehiyo. Pagkatapos ay kinutya ng naka-hotguard si Jian Yib, tinanong kung pumapasok ba siya sa kanilang paaralan upang makiramay o kung nasa testamento ba ito. Nagalit si Jian Yib at agad siyang hinabol gamit ang kanyang motorsiklo. Dumating ang mga pulis at inaresto ang scouter at ang kanyang mga tauhan. Bago umalis, binigyan ng detective si Gamin ng business card at nagpasalamat sa pagtulong sa paghuli sa mga gangster. Pagbalik sa base, pinuri ng lalaking may sombrero ang pagganap ni Gamin, tinawag siyang kahanga-hanga. Nagbigay din si Han Wol ng pambihirang 4 na bituin na rating. Matapos maranasan ang buhay at kamatayan ng magkasama, sa wakas ay bumuo ang 5 ng isang study group. Upang mahikayat sila, nagpasya si Miss Lee na dalhin sila sa isa pang study group sa paaralan. Ang 4 ay nakabihis sa kanilang pinakabagong estilo at buong kumpiyansang naglakad sa Seoul. Sa rekomendasyon ni Miss Lee, binisita nila ang nangungunang Manilhay. Si Gamin, na nalilito, ay aksidenteng nakapasok sa kilalang manekhay sa tabi. Habang naghihintay, nagpasya si Lee Jun na maglaro upang maibsan ang tensyon sa mga nangungunang estudyante. Gayunpaman, isang babae ang gumawa ng mayabang at tila ayaw makipag-usap sa kanila. Muntik na siyang mabangga ni Jiwoo. Ipinaliwanag ng isang lalaki na agresibo siyang kumilos dahil lagi silang binubuli ng masasamang tao mula sa manekhay. Samantala, isang nangungunang estudyante ang bina-blackmail. Kahit patawagin sila ng pulis, haharap pa rin sila sa paghihiganti. Walang kamalay-malay, pumasok si Gamin sa gusali at agad na napalibutan ng mga bully. Sinuntok niya ang isang lumilipad na pamatay sunog. Isang lalaki sa loob ang nakarinig ng ingay at inakala niyang binubugbog si Gamin. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan na nakahiga sa lupa. Nakita ng batang nanghihingi ng pera sa kanyang ina na pumasok si Gamin. Sa sandaling iyon, tinawag ni Sehyun at hiniling sa kanya na iligtas ang batang mula sa manekhay. Mabilis na tumayo ang batang-bata, pinaalalahanan siyang umalis agad. Doon lumitaw ang pinakamalakas na halimaw. Kalmadong hinubad ni Gamin ang kanyang salamin, pagkatapos ay buong lakas na tinambo siya. Pagkatapos ibinalik niya ang batang lalaki sa manekhay, at matagumpay silang nagpalitan ng karanasan sa pag-aaral. Bago umalis, taos-pusong humingi ng tawad ang mga nangungunang estudyante. Hinailan ng batang lalaki si Gamin at tinanong kung naaalala niya ito. Magkaklase sila noong middle school. Noon, hiniling ni Gamin na sumali sa kanyang study group, ngunit tinuya siya. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang kayabangan at naniwala na si Gamin ay maaaring maging numero 1 sa paaralan, maging sa probinsya. Pagbalik sa paaralan, sa wakas ay nagkaroon na ng sarili nilang silid-aralan ang grupo ng mga mag-aaral.
Bagamat nasa masamang kondisyon ito, nanatiling positibo si Gamin at pinlano ang layout. Magkasama nilang nilinis ang silid-aralan at sa wakas ay nagmukhang maayos at maayos ito. Si Kim, ang numero 1 sa mga grado, ay lumapit upang pukawin sila, tinawag silang mga hangal na walang utak. Pinigilan ni Gamin ang kanyang galit at nagpasyang bugbugin siya ng magagandang grado. Hinangaan ni Miss Lee ang kanyang katapangan, ngunit binalaan niya itong huwag maging mayabang. Pagkatapos ay sinuri niya ang kanilang mga ranggo, maliban kay Sehyun, na pangalawa. Ang iba ay nasa mababang gitnang hanay. Hinikayat niya silang huwag sumuko. Magagawa nila ito kung gagawin nila ang sinabi niya mula ngayon. Pagkatapos ng klase, isiniwalat ni Lee Jun na nakita niya si Miss Lee na pumunta kay dekano. Gusto niya ng isang pulong pandisiplina upang parusahan si Hanwoo. Nagduda si dekano kung magagawa niya ito. Kaya, gusto muna niyang subukan ang kakayahan ng babae. Kung ang bawat miyembro ng study group ay tataas ng 10 rank, papayag siya sa alok nito. Kaya, ang midterm na ito ay hindi lamang isang labanan sa pagitan ng mga estudyante. Nakatanggap si Sehyun ng tawag at umalis ng nagmamadali. Sumigaw ang kanyang ama na pumunta sa construction site na may pagkadismaya. Bigla niyang narinig si Hiwon na tinatawag siya. May gusto ang dalawa sa isa't isa. Habang nasa daan, nakasalubong nila si Kim at ang babaeng kulot ang buhok. Sanay na si Sehyun sa pagiging binyo bully at hindi mapalaban. Nakatingin lamang siya habang inilalayo ni Kim si Hiwon. Nang sandaling iyon, dumating si Gamin. Tinamba si Kim at sinipa ang kanilang mga telepono. Nahiya si Sehyun na nakita ng kanyang crush ang kanyang kahinaan. Tahimik siyang umalis. Sa bahay, gaya ng inaasahan, pinagalitan siya ng kanyang ama. Tumakbo siya palabas at nakita si Gamin na naghihintay. Narinig ni Gamin ang kanilang away at sinabihan siyang umuwi kasama niya. Dahil sa pagpupumigla sa kanyang pride, tumanggi si Sehyun at naglakad palayo, ngunit nahuli lamang siya ni Kim. Ngunit sa pagkakataong ito, naiwasan niya ang bawat pag-atake at lumaban pa. Lumabas na palihim siyang ginagabayan ni Gamin sa telepono mula sa malapit. Sa unang pagkakataon, nasiyahan si Sehyun sa paglaban. Biglang namatay ang telepono ni Gamin. Dahil sa walang tulong, muling nalagay sa alanganin si Sehyun. Nagmamadaling bumaba si Gamin upang iligtas siya, ngunit nakita niya itong matapang na tumayo at sinuntok si Kim sa lupa. Pagkatapos, iniuwi ni Gamin si Sehyun. Lagpas alas 11 na ng gabi. Ang kanyang ina, na walang ekspresyon, ay naghihintay sa labas. Nang makita ang dugo sa kanyang kaibigan, hiniling niya kay Gamin na lumipat ng paaralan kinabukasan. Matatanggap niya ang mababang marka ng kanyang anak, ngunit hindi siya magiging marahas na bata. Akala ni Sehyun ay sinasabi lang iyon ng kanyang ina dahil hindi madali ang paglipat. Pero alam ni Gamin na lagi siyang sinsero sa kanyang sinabi. Kinabukasan, pumunta siya sa opisina ng punong guro upang talakayin ang paglipat. May pag-asa pa rin si Sehyun. Sa pag-iisip na dahil sa mababang marka ni Gamin, walang paaralan ang tatanggap sa kanya. Ngunit nagpa siya ang kanyang ina na lumipat sa Seoul upang maghanap ng paaralan. Para bumili ng oras, minsan niyang pinahinto ang kotse. Sinubukan ng lahat na hikayatin ang kanyang ina. Nagsinungaling pa nga ang ina, sinasabing, siya ang may anak, si Gamin. Ngunit hindi siya pinansin ng kanyang ina at umalis na. Dumating si Miss Lee nang nagmamadali ngunit huli na. Hinabol niya si Gamin kasama ang mga bata sa kanyang kotse. Bigla, isang grupo ng mga motorsiklo ang hamarang sa kalsada. Ang kanilang pinuno ay si Kang, na natalo kay Gamin hindi pa katagalan. Alam niya na kung lilipat si Gamin, maaari siyang manatili sa una sa ranggo ng lakas ng labanan. Bumaba sina Lee Jun at Ji-woo sa kotse at nakipaglaban sa grupo, at tinalo sila. Pagkatapos ay sinabihan sila ni Lee Jun na mauna habang siya ay nanatili upang harangan ang pag-atake. Nabangga ni Miss Lee ang isang motorsiklo at patuloy na bumibilis sa pagtakbo. Ang ina ni Gamin ay nakikipag-usap sa isang ahente ng real estate nang dumating sila. Matagal na silang magkakilala ni Miss Lee. Isang taon na ang nakalilipas, ang tagapagturo ni Miss Lee, si Miss Wo, ay hindi inaasahang pumanaw. Sinabi ng ina ng lalaki kay Miss Lee na sa halip na manatili sa kalungkutan, dapat niyang gamitin ang kanyang lakas upang tulungan ang mga estudyante tulad ng ginawa ni Miss Wo. Sinunod ni Miss Lee ang payo niya at pumunta sa paaralang ito upang protektahan ang mga bata mula sa pambubuli at tulungan silang mag-aral. Matagumpay pang ang bumuo si Gamin ng isang study group at nagkaroon ng maraming kaibigan. Ito ay nagpakonsensya sa kanyang ina. Napagtanto niya na hindi siya kailanman umaasa ng marami mula sa kanyang anak na maaaring nakasakit sa kanya. Nang papayag na sana siya, dumating ang isang bagong krisis. Nalaman ni Hanwoo na naghain si Miss Lee ng isang petisyon upang i-impeach siya. Kaya nagpadala siya ng mga tauhan upang harapin siya. Handa nang lumaban si Gamin, ngunit ang pamalo ay sinipa palayo ng kanyang ina na siyang direktor ng Korean Taekwondo Association. Pagkatapos ay nakipagtulungan siya sa mga bata upang talunin sila. Tatawag na sana si Miss Lee ng pulis nang biglang nagpaputok sa kanya ang lalaking may sombrero. Sumugod si Gamin upang agawin ang baril, ngunit huli na ang lahat. Upang protektahan si Miss Lee, ang kanyang ina ay binaril sa ulo at nawalan ng malay. Sa ospital, sinabi sa kanya ni Jian Yib ang totoo at binalaan siyang huwag maghiganti kay Hanwoo. Siya ay may 3 bodyguard, sina Dek Hol, Sun Chol, at Min Chol.
Sila ay napakalakas, walang kakayang talunin sila. Sa pag-iisip sa kanyang nasugatang ina, pinili pa rin ni Gamin na hanapin siya, ngunit naipit siya sa lupa ni Sun Chul. Bago umalis, sinabihan sila ni Han Wol na bigyan ng pagkakataon si Gamin na umalis. Pinigilan ni Gamin ang dalawa pang lalaki sa pag-alis, gusto niyang talunin silang tatlo ng sabay-sabay. Sa susunod na laban, natalo pa rin siya. Nakahiga sa lupa, narinig niya ang pagtibok ng kanyang puso at naalala ang turo ng kanyang tiyuhin. Sa mga panahong tulad nito, ang pananatay lang kalmado ang susi. Dahan-dahan siyang tumayo, sinusubukang patatagin ang tibok ng kanyang puso. Pagkatapos ay gumamit siya ng isang bawal na galaw at lumaban gamit ang lahat ng kanyang lakas, matagumpay na natalo ang tatlo. Samantala, pinagalitan ng vice-principal si Miss Lee dahil sa pagsusungit ng petisyon sa Koanihan ng Edukasyon na para bang ang paaralan ay isang lugar ng pagsasanay ng mga gangster. Hiniling niya sa kanya na humingi ng tawad sa lahat ng mga estudyante at guro. Kalmadong tumayo si Miss Lee sa entablado, pagkatapos ay matatag na sinabing ang kanilang paaralan ay wala sa normal na kalagayan ngayon. Gusto niyang ituloy ang kahilingan ng kanyang guro at gawin itong isang ordinaryong high school. Sumugod ang vice-principal at itinapon ang mikropono. Samantala, sinipa ni Gamin ang pinto at sinuntok si Han Wol. Lumaban si Han Wol nang walang pag-aalinlangan. Sinabi sa kanya ni Gamin na isa lamang siyang ordinaryong tao. Masakit ang matamaan, kaya dapat itigil niya ang pagiging mayabang. Matapos magalit, iminungkahi sa kanya ng lalaking may sombrero na harapin agad si Gamin. Tumawag si Han Wol at inirekomenda ang kanyang bodyguard na si Sun Chul. Sa sandaling iyon, nasa ospital si Sun Chul at inaalagaan ang kanyang lolo. Umaasa ang kanyang lolo na siya ay magiging mabuting tao. Kaya, sa kanyang libreng oras, palaging nag-aaral ng mabuti si Sun Chul. Nakasalubong niya si Gamin na bumibisita sa kanyang nasugatang ina. Nang malaman niya kung bakit gustong maghiganti ni Gamin, naunawaan niya ang kanyang nararamdaman. Tinanong ni Gamin kung bakit niya sinusunod si Han Wol gayong malinaw na gusto niyang mag-aral. Pinagtawanan siya ni Sun Chul at sinabing ang pag-aaral ay hindi garantiya ng magandang trabaho ngunit ang paglilingkod kay Han Wol ay maaaring makakuha ng direktang trabaho sa pamilyang YB. Nang sandaling iyon ay tinawagan siya ni Decaul at sinabihan na magtago. Pagkarating ng dalawang tagapagsanay ng mandirigma, agad na kumilos si Sun Chul ng magalang. Itinulak pa niya si Gamin palayo, kunwari ay hindi niya ito kilala. Pagkatapos ay sinamahan siya ng dalawa palayo. Kinabukasan, iniulat ng balita na isang 40 taong gulang na lalaki ang nasaksak hanggang sa mamatay. Ang sospek ay si Sun Chul. Tinanong ng detective si Gamin kung nakita niya si Sun Chul sa ospital kagabi. Inamin ni Gamin ngunit hindi niya binanggit na dinala siya ng mga gangster. Pagkatapos ng klase, nakaramdam siya ng kalungkutan. Napansin at alam ni Sehyun na hindi siya naniniwala na si Sun Chul ang mamamatay tao. Nagsagawa ang grupo ng pag-aaral ng isang emergency meeting. Natuklasan ni Sehyun na mula nang mag-aral si Han Wol sa high school, tumaas ang bilang ng mga krimen ng mga estudyante habang bumaba ang bilang ng mga krimen ng mga nasa hustong gulang. Mas magaan ang mga sentensya ng mga estudyante dahil sa kanilang edad at maaaring makakuha ng parol sa loob ng ilang taon. Bilang kapalit, sumali sila sa gang pagkatapos makalaya at naging miyembro ng pamilyang YB. Ngayon, kailangan na lang nila ng patunay na hindi pumatay si Sun Chul. Nang gabing iyon habang pauwi, nakilala ni Gamin si Decaul na nagsabing hindi si Sun Chul ang mamamatay tao. Hinabol siya ng tagapagsanay ng mandirigma, planong parusahan siya. Hindi ito maaaring baliwalain ni Gamin. Tinanggal niya ang kanyang salamin at pinatumba siya ng isang suntok. Isiniwalat ni Decaul na nakita niya ang isang opisyal ng gang na naglilinis ng isang duguan na kutsilyo. Isang bukas na lihim sa grupo na pinatay ng mga opisyal at ang mga backup na mandirigma ay nagsilbi ng sentensya. Ibinahagi ni Gamin ang balita sa grupo ng pag-aaral. Nag-alala si Jiwoo na ginagamit siya, ngunit naniniwala siyang si Sun Chul ay hindi mamamatay tao dahil ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagnanais na mag-aral. Nagpa siya ang apat na magtiwala sa kanyang paghatol at nagplano na hanapin ang sandatang pamamaslang upang iligtas si Sun Chul. Nagsuot si Gamin at ang kanyang mga kaibigan ng hiniram na uniforme at palihim na pumasok sa pamilyang YB. Nanatili sina Sehyun at Hiwon sa labas gamit ang isang drone upang magbigay ng impormasyon. Ngunit ngayon ay ang pangkalahatang pagpupulong ng gang at dadalo rin si Han Wol. Upang maiwasan siya, tumakbo ang tatlo palayo. Nahiwali si Gamin sa dalawa at nagtago sa rooftop. Nakarinig ng ingay ang tagapagsanay ng mandirigma at umakyat sa itaas upang tingnan. Pagkaalis niya, natuklasan ni Gamin na nakakandado ang pinto. Samantala, nabunyag ang pagkakakilanlan ni Lee Jun. Pinili niyang lumaban ng mag-isa habang naghahanap si Jiwoo ng ebidensya. Natagpuan niya ang sandatang pamamaslang sa drawer ng isang opisina. Habang paalis siya, nakarinig siya ng mga yabag at nagtago sa mesa, ngunit napansin na siya ng tagapagsanay. Samantala, si Lee Jun ay nasa isang matinding laban. Nasugatan siya sa ilang bahagi, ngunit natalo pa rin niya ang lalaki. Nasa panganib din si Jiwoo. Inatake siya ng mga tagapagsanay mula sa magkabilang panig at natambo siya. Samantala, sinusubukan ni Gamin na maghanap ng paraan para umalis nang makatanggap siya ng tawag mula kay Miss Lee. Mabilis niyang kinuha ang kanyang mistake notebook, ngunit hindi sinasadyang nahulog ito sa opisyal ng gang.
Doon, nakita niya ang mga tagapagsanay na dala ang walang malay na si Jiwoo. Nagmamadali niyang binaba ang telepono at walang tigil na sinipa ang pinto. Bigla, nawalan siya ng kontrol sa drone. Lumitaw ang lalaking may sombrero at sinira ito. Tuluyan silang nawalan ng komunikasyon sa tatlo. Sa mahalagang sandali, hinaranggan ni Sanchol ang sasakyan. Kinutya siya ng tagapagsanay, sinasabing hindi siya dapat nandito. Nangako si Hanwol na kukuha ng pinakamahusay na abogado at babayaran ang pagpapagamot ng kanyang lolo. Pagkatapos ay binigyan niya si Sanshi ng tarheta ng abogado at itinapon ang kanyang aklat ng mga salita sa basurahan. Kaya inamin ni Sanchol ang krimen ayon sa utos. Ngunit nang magtanong ang detective tungkol sa mga detalye ng pagpatay, ang kanyang pahayag ay puno ng mga pagkakamali. Alam ng detective na hindi siya ang tunay na mamamatay tao at hinikayat siya na huwag isuko ang kanyang buhay ng ganoon kadali. Sa pag-iisip sa kanyang lolo at sa mabait na Gaminuniel ay nagpa siya na huwag nang sumama kay Hanchol at hinikayat siyang huwag nang isuko ang kanyang buhay ng ganoon kadali. Dumating ang kanyang mga kaibigan. Nagising din si Jiwoo at kinuha ang kutsilyo at sumali sa laban. Ngunit masyadong malakas ang tagapagsanay. Kahit magkasama sila ay hindi sila nanalo hanggang sa lumitaw ang mga grupo na may mga nunchuck. Pinunit ng tagapagsanay ang kanyang damit na nagpapakita ng kanyang mga peklat at nilabanan siya sa malapitang labanan, itinumba siya sa lupa. Kinukotsa niya ang lahat bilang kanyang taunang kalaban. Nang susunod na sandali, tumayo si Gamin nang walang anumang sugat at kinotsa ang mahina niyang kapangyarihan. Muling naglaban sila, at ginamit ni Gamin ang ipinagbabawal na teknik ng kanyang tiyuhin, ang numero 4, ang 0, para paliparin siya. Pagkatapos, tinulungan niya si Sanchol na makatayo at inanyayahan siyang bumalik sa paaralan at mag-aral ng magkasama. Hindi sigurado si Sanchol kung maaari ba siyang maging isang ordinaryong estudyante muli. Samantala, sinubukan pa rin ng tagapagsanay na damihin ang kutsilyo. Mabilis itong sinipal ni Jiwoo palayo at sinabihan si Sanchol na huwag masyadong mag-isip nito, mag-aral ka na lang. Pagkatapos ay nakarinig sila ng sigawan. Dumating sina Sehyun at Hiwon na armado upang tumulong, na nagpatawa sa lahat. Bigla, naalala ni Gamin ang kanyang mistake notebook at mabilis na tumayo upang habulin ang opisyal ng gang. Sa sandaling iyon, pinigilan siya ng detective dahil alam niyang siya ang tunay na mamamatay tao. Bumunot ang opisyal ng isang nakatagong armas, ngunit naunahan siya ni Gamin. Pinarusahan ang mga kontrabida. Naghahanda na ang study group para sa magbabagong buhay na midterm. Pagkatapos ng pagsusulit, tuwang-tuwa nilang tiningnan ang mga sagot kay Sehyun. Nagalit si Gamin nang mapansing iba ang mga sagot niya sa kanila. Tinawagan ng nanay ni Gamin na kalalabas lang mula sa ospital, si Miss Lee para tanungin kung nasaan si Gamin. Tiniyak ni Miss Lee sa kanya na huwag mag-alala at sinabing nasa labas ito at nagsasaya kasama ang kanyang mga kaibigan. Ipinaliwanag ng kanyang nanay na lagi siyang bumababa bago lumabas ang kanyang mga marka. Hindi pa nga niya maisip ang anumang bagay o makontrol ang kanyang lakas. Napansin ng kanyang mga kaibigan na may mali at nagpalitan sa kanya sa pakikipag-usap. Sabi ni Sehyun, ang tubig ay nagiging singaw lamang kapag umabot na sa kumukulong punto. At bago iyon ay mukhang hindi nagbabago. Ganon din ang pagkatuto. Kung patuloy na magsisikap sila, darating ang malalaking pagbabago balang araw. Nang marinig ito, nakaramdam si Gamin ng liwanag at tumigil na sa pagiging malungkot. Bigla siyang tinawag ni Dechul. Nasa kritikal na kondisyon ang lolo ni Sanchol, ngunit iginiit pa rin niya na kumuha ng pagsusulit. Sumugod si Sanchol sa hospital ngunit hinaranggan siya ng mga gangster. Nang sa wakas ay dumating siya, na may mga pasa at bagbog, nakita niya si Gamin na tumutulong sa kanyang lolo na kumuha ng pagsusulit sa TOIC. Ito ang kanyang panghabang buhay na hiling. Kalaunan, dumalo ang grupo ng pag-aaral sa kanyang libing. Naalala ni Gamin ang kanyang mga sinabi. Kailangan niyang ipakita kay Sanchol ang kagalakan ng pag-aaral. Sinabi niya sa lolo na natagpuan ni Sanchol ang kaligayahan sa pag-aaral. Binuksan ni Sanchol ang wordbook na naiwan ng kanyang lolo. Si Gamin dahil sa pagtupad sa kanyang huling kahilingan at sa pagliligtas sa kanya mula sa kawalan ng pag-asa. Di nagtagal ay lumabas ang mga resulta ng midterm. Nangunguna si Sehyun at bumuti rin ang iba. Ang pinakamalaking sorpresa ay si Gamin, umakyat siya mula ika-219 na papunta sa ika-209 na pwesto. Dinala ni Miss Lee ang report card sa dekano. Tinupad niya ang kanyang pangako at nagdaos ng isang disciplinary meeting para kay Hanwol. Habang naka-duty, pinahintol ni Sanchol ang sasakyan ni Hanwol at sinabihan itong pumasok ayon sa mga patakaran ng paaralan. Lumabas siya ng sasakyan ng may pag-aatubili, saka tinitigan ang grupo ng mga mag-aaral, puno ng galit. Hiniling ni Jianyib kay Miss Lee na kanselahin ang meeting. Nag-iisa lamang siya laban sa kapangyarihan ni Hanwol at maaaring masaktan. Lumabas na si Miss Wo, na namatay na, ay ang ina ni Jianyib. Isang taon na ang nakalilipas, itinulak niya ang disciplinary meeting na sina Hanwol at iba pa upang linisin ang paaralan. Gayunpaman, isang lalaking nakaitim ang pumatay sa kanya ng gabing iyon. Pinaghihinalaan ng lahat si Hanwol, ngunit isang backup na mandirigma ang napatay para sa kanya. Natatakot si Jianyib na maranasan ni Miss Lee ang parehong kapalaran, ngunit tumigil siyang sumuko sa kasamaan. Gaano man kahirap, tutuparin niya ang kahilingan ni Miss Wu.
Samantala, ipinangako ni Han Woo sa kanyang ama na haharapin niya ang krisis na ito tulad ng noong nakaraan. Di nagtagal, isang video ang inedit upang suruan ang grupo ng mga mag-aaral dahil sa pagnanakaw at karahasan ang lumabas online. Ang grupong pag-aaral ang naging grupong pasaway. Nais ng pangalawang punong guro na magsagawa ng isang pagpupulong pandisiplina upang parusahan sila at tanggalin si Miss Lee maliban kung babawiin niya ang mga kaso laban kay Han Woo. Sinabi ni Miss Lee sa mga bata na ang kanilang kabaitan ay hindi mali at hindi niya sila sinisisi. Ngunit hanggang sa lumabas ang katotohanan, dapat nilang baliwalain ang lahat ng pang-aasar, lalo na si Gamin. Aayusin niya ang lahat. Bigla, ang mga estudyante sa pasilyo ay nagsimulang mag-atake sa isa't isa ng walang dahilan. Nag-alok si Han Woo ng gantimpala. Ang sino mang magtataas ng kanilang ranggo sa loob ng isang oras ay makakakuha ng 1,000,000. Kahit ang matandang kaibigan ni Sehyun ay inatake siya. Siya ay nalungkot at nalito, iniisip kung talaga bang mababago nila ang paaralan. Bigla, nakatanggap siya ng tawag at sumugod sa lugar ng konstruksyon. Nakatanggap din si Gamin ng mensahe at tumakbo sa silid ng aktibidad. Si Han Woo at ang kanyang mga tauhan ay nasira ang lahat, sinira ang kanilang pinaghirapan. Naikuyong niya ang kanyang mga kamao, gustong lumaban, ngunit pinigilan siya ni Hee-won at sinabihan siyang tiisin ito. Samantala, nakita ni Sehyun ang kanyang ama na nakikipag-away sa mga manggagawa, sumisigaw na ang kanyang anak ay hindi isang tulisan. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya siyang ipinagtatanggol siya ng kanyang ama. Dahil sa kawalan ng kapangyarihan at pagkakasala, nangako siyang huminto sa pag-aaral at magsisimulang magtrabaho sa site kinabukasan. Iniuwi rin siya ng mga magulang ni Haewon at pinagbawalan siyang makita ang study group. Si Lee Jun, na walang alam sa lahat, ay patuloy na nagte-text para sa mga update. Sasagot na sana si Gamin nang makita niyang umalis si Sehyun sa group chat. Napansin ng kanyang ina na nagalit siya at tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi niya na malapit nang mabuwag ang study group. Upang aliwin siya, isiniwalat niya na pinayagan niya siyang magpatuloy sa paaralang ito dahil nakita niya kung gaano siya kasaya kasama ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay naalala niya ang mga magagandang panahon na magkasama sila at muling nakaramdam ng motibasyon. Nilinis niya ang activity room, pagkatapos ay pumunta sa site para makipagtulungan kay Sehyun. Sinabihan siya ni Sehyun na bumalik, ngunit sinabi lang ni Gamin na gusto niyang magkolehiyo kasama niya. Muling naantig si Sehyun ng kanyang determinasyon. Lumuhad siya at nagmakaawa sa kanyang ama na hayaan siyang manatili sa paaralan. Nangako siya na sa loob ng 3 taon ay makakapunta siya sa pinakamahusay na universidad at mabibigyan ang kanyang ama ng mas magandang buhay. Nangako rin si Gamin na balang araw ay magiging pagmamayari ni Sayan ang gusali. Pagkatapos ay pumunta sila sa bahay ni Haewon at kinumbinsi ang mga magulang nito sa pamamagitan ng pagkuha ng matataas na marka ni Sehyun at isang basket ng blueberries. Sunod, natagpuan nila si Ji-woo sa convenience store at ibinalik ito. Tuwang-tuwa si Lee Jun nang makita niyang sumali muli si Sehyun sa group chat. Kinabukasan, bumalik ang study group sa paaralan para sa huling laban kay Han Woo. Samantala, tumanggi si Miss Lee na ibasura ang mga kaso laban kay Han Woo at iginiit na ang pagpupulong ng disiplina ay matuloy ayon sa plano. Pinayuhan siya ng detective na huwag pumasok sa paaralan. Hindi nila mahulaan ang maaaring gawin ni Han Woo, ngunit tumanggi siyang umatras. Isang araw bago ang pagpupulong ng disiplina, hiniling ng vice-principal kay Miss Lee na pumunta sa paaralan. Nagpasya siyang sabihin sa kanya ang tungkol sa mga ilegal na transaksyon sa pagitan ng gang at ng paaralan. Nakaramdam ang detective ng panganib at binalaan siyang huwag pumunta, ngunit iginiit ni Miss Lee na maging pain siya upang makakuha ng ebidensya. Nagsimula ang pag-uusap sa pagitan ng dalawa. Kinuha niya ang kanyang telepono upang mag-record. Hayagan na sinabi ng vice-principal na ang paaralan ay kaharian ni Han Woo nagsasanay ng miyembro ng gangster at naglalaban ng pera. Hinangaan niya ang katapangan nito. Bigla, namatay ang lahat ng ilaw at mabilis siyang tumakbo palayo. Pumasok si Miss Lee sa pasilyo upang mag-check, ngunit napapaligiran siya ni Han Woo at 3 pang iba. Binalaan niya sila na malapit nang dumating ang mga pulis. Lihim siyang naglagay ng recorder sa kanyang button. Nangako ang detective na ililigtas siya kung hindi siya lalabas sa loob ng 30 minuto, ngunit inatake siya. Pinagbantaan siya ni Hamwol na sinasabing ang pagkamatay ni Miss Wo ay hindi lamang isang chismis. Noon lamang, biglang umalangaw ang PA system ng paaralan. Nanalo siyang muli ng mga isinumpang masasamang tao. Samantala, lumitaw si Ji-woo kasama ang kanyang 4 na kaibigan. Palihim nilang pinapanood si Miss Lee, nag-aalala para sa kanyang kaligtasan. Nang malaman nilang nakikipagkita siya sa vice principal, nag-set up sila ng isang tambang. Hiniling ni Gamin kay Lee Jun na kunin si Miss Lee at protektahan siya. Siya ang namamahala sa pakikitungo kay Han Woo. Sina Ji-woo at Sun Chol ang humarap sa dalawa pa. Si Sehyun ang namamahala sa pakikitungo sa taong may kalaban. Kailangang makatakas ni Miss Lee at ibigay ang ebidensya sa pulis. Mula una hanggang ika-4 na palapag, silang 4 ay nakipaglaban sa kani-kanilang mga kalaban, ngunit lahat sila ay nasa kawalan. Si Ji-woo ang unang lumaban, ngunit hindi niya natalo ang mataba. Nakipagtulungan siya kay Sun Chol na naging 2 laban sa 2 ang laban. Sa huli, binaligtad nila ang sitwasyon at nanalo. Hinabol at binaril si Sehyun ng taong nakasombrero hanggang sa maubusan ito ng bala.
Pagkatapos, humakbang siya upang lumaban. Bago iyon, natuto siya ng mga kasanayan sa pakikipaglaban mula sa ina ng lalaki. Una, kinailangan niyang tanggapin ang mga tama, ngunit hindi sumuko. Nang mapagod ang taong ito, nag-focus siya sa pag-atake sa kanyang mga kahinaan. Sa huli, nanalo siya gamit ang isang uppercut. Binunot ni Lee Jun ang kutsilyo mula sa kanyang dibdib at pinabagsak gamit ang isang mabilis na atake. Nanalo na ang iba, naiwan na lamang ang pinakamalakas, sina Hanwol at Gamin. Maraming beses na natamba si Gamin. Kinukutsa siya ni Hanwol, sinasabing wala siyang mababago at hindi niya mailigtas si Miss Lee. Nang marinig na nasa panganib si Miss Lee, nagpumigla si Gamin at ginamit ang kanyang pinakahuling teknik upang talunin si Hanwol. Samantala, si Miss Lee, na nakatakas, ay hinarangan ng mga miyembro ng gang. Walang magawa niyang hinawakan ang recorder hanggang sa marinig niya ang boses ni Hiwon. Sa likuran niya ay nakatayo ang mga estudyanteng kanyang nahikayat na protektahan ang guro. Malapit nang sumiklab ang isang away. Kinabukasan, matagumpay na naisagawa ni Miss Lee ang pagpupulong ng disiplina. Si Hanwol ay pinatalsik dahil sa pagre-record ni Miss Lee. Siya ay inaresto rin dahil sa pagpatay kay Miss Wu. Ang pangalawang punong guro na nagtago para sa kanya ay pinarusahan din. Naayos na ang lahat. Tinupad ni Miss Lee ang kahilingan ni Miss Wu na ginawang maayos ang paaralan. Maagang pinalaya si Hyen Wu dahil sa pagbabago ng kanyang buhay at pagkasundo sa kanyang kapatid. Salamat sa panonood, kaibigan.